college, may natanggap kaming email tungkol sa isang student na business management na namatay po siya, guys, no? Sad to say, namatay po siya. And iniisip ko, nung nabasa ko yon kasi Indian yung nationality niya, nung nabasa ko yon parang, ay, nakakalungkot naman to. Pero iniisip ko, ano kaya, baka may sakit siya or na-accident siya. And then, nung na-meet ko yung mga classmates ko, tapos napag-usapan namin, tapos sabi ko, may Indian kami mga classmates, tinanong namin kung anong nangyari. Anong nangyari sa kanya? Nagkasakit ba siya? May accident ba yun? Tapos sabi niya, it's Hi guys, it's 8:27. Late na to. So, wala nang tao dun sa gate, sa back door nila. Oh, sorry. Sorry. Go, go, go. So, sa front door kami dadaan pag late. It's snowing very hard. Ang lakas. Ayan o. So, dapat kasi 8:15. Kasi nag-milk pa to eh. Late na. Yan ang snow ngayon. At yan, naglakad lang kami. Enjoy naman siya maglakad sa snow. Crystal. It's very crystal. Yung snow. A few moments later. Yan guys, nahatid na natin si Celestia at so dahil nga late na siya, sa front door kami dumaan, tapos pumasok ako, hinatid ko siya sa room niya at sinalubong naman kami ng kanyang EA or tinatawag na educational assistant. So kapag may special needs ang isang bata, meron siyang assistant, no? So parang one-on-one sa kanya yon. Kasi merong main teacher, tapos may isa pang teacher na teacher aide doon. So yung sa kanya naman ay educational assistant. At yun naman ay Filipino, kaya medyo nag-usap din kami dahil mamaya kasi may winter concert sila. So first time ni Celestia, kaya lang hindi ako makakapunta dahil may work ako. Dahil nag-start na yung weekday schedule ko doon sa kids gym. So sa kids gym, wala na akong Saturday. Lilipat ako sa weekday. Which is good. Matuloy sa phone ko. Which is good dahil yung Saturday ko, may ilalagay ko doon yung work ko sa aking bilang support worker or respite worker na tinatawag, no, sa mga disabilities. So kasi yun yung priority ko na work. So kahit Saturday lang yun, yun yung mas gusto ko na i-prioritize kasi wala akong ibang work na magiging weekday doon sa disability work ko pag weekday, pagdating ng winter term dahil nga si change of schedule. So yun guys, ang lakas ng snow, oh. Ayan, ang dilim pa, 8:30 na. Yan, so may share ako sa inyo ngayon guys pag uwi sa bahay kasi lamig at yung kamay ko ay open. So yun, see you later. Hi guys! Welcome to Jill in Cannes. So for today's video guys ay, ayan nga, napakita ko sa inyo na napakalamig at napakalakas ng snow ngayon. Ang lakas talaga niya guys. Pero, well, syempre nakakatuwa pa rin. Sila siya, masaya siya naglalakad sa snow. Kahit na gumaganon sa mukha yung snow, no? At eto nga, negative 19 pala yun, but feels like negative 27. So, medyo malamig talaga siya. Pero kung tayo ay naka-layered ng maayos, ay kaya naman natin na,
yun, maglakad kahit. So, naka-bundle up tayo guys, ay kaya naman natin. So, eto nga guys, no, wala na kasi akong school ngayong week na to, kaya nakapaghatid daw kay Celestia. Pero meron akong work sa hapon. Kahapon, meron din. So, may mga work ako this week. Pero hindi pa tayo, as I have mentioned before, I think, na hindi pa tayo pwedeng mag full-time kasi ang full-time will start on December 22. So, this Sunday. So, ngayong hanggang Saturday ay 24 hours pa rin ang ating shift. So, ito nga guys, no, yung mga sad moments bago matapos ang fall term ay, ayun nga, nagkaroon tayo ng awarding, hindi yun sad. Pero after nun, yun, yung awarding, kung napanood nyo yung previous vlog ko, ay na-mention ko doon na meron akong award. At nakuha ko naman yung award na yun. Nagkaroon ng celebration, may pakain, ganyan. So, kasama ko yung husband ko. At dahil tapos na nga yung SEM na ito, ay yung mga teachers ay nagbigay na rin ng mga grades sa amin. Yung mga masakit na week, masakit sa ulo, ay napagtapusan na namin. Yun. So, meron lang akong isang teacher na kailangan kong medyo talagang naging direct ako sa kanya, sa pag-email ko sa kanya dahil sobrang nagulat ako sa binigay niyang grade. And sabi pa niya sa akin, okay, I'm so sorry for how you felt, ganyan. So, syempre sinabi ko na it has affected my mental health dun sa binigay niyang grade sa akin, yan. So, actually, sa lahat ng mga ever since na lang sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakuha ng ganong grade na 70. Lalo na yan reflection paper, no? So, reflection, sinabi ko, reflection paper is my self-learning, my self-examination. So, no one can dictate ano yung self-evaluation ko based on the learnings that I get, ganyan-ganyan. So, ang nangyari ay, sabi niya, okay, if that is how you feel, I'm so sorry. If you have more questions, ganyan-ganyan. So, ang haba ng sinulat ko doon, dinetail ko yung mga rubrics niya, kung paano na-answer ko yon. At alam ko naman na hindi perfect yon, but it's okay. Pero the grade na ganun kababa ay talagang hindi ko kayang maisip kasi yung mga ibang teachers ay hindi ganun magbigay ng grade. Pero nalaman ko din na sa ibang mga classmate ko ay ganun din, mababa din pala siya magbigay ng grade. And very strict siya sa rubrics na yun. So, nung nagkita kami, sabi niya, pumunta daw ako sa school, pwedeng virtual or face-to-face, but meron kasi akong gagawin sa school, so nag-meet na lang ako sa kanya. At eto nga guys, ang nangyari, nag-usap kami, medyo naluha-luha pa talaga ako, kasi first time ko nang na-experience yung ganun. Yun, so pero at the end of the, ang strict pa din niya, at yun, parang hindi naman din win-win yung nangyari, kasi sabi niya, I can only give 1 point for this one, yung content knowledge kasi daw, 2 pages lang yung ginawa ko, pero nakalagay doon ay 2 pages. But hindi niya sinabi na pwede pa lang more than 2 pages. So what I have learned from this experience, at sabi din niya, na you could have asked. So dahil naisip ko, okay, this is Canada, kailangan tayong maging direct to the point, kailangan tayong maging outspoken sa mga gusto nating sabihin, tanungin, na hindi lahat ng information ay kusang darating sa atin. Kung meron tayong gustong malaman na dapat gawin, tanungin natin. So, yun yung natutunan ko na lang din. Nag-add siya ng 1 point. So, 71. Tapos, yung overall ko ay naging 81 point something. So, sabi daw niya 82 yun. Pero lahat talaga, yun yung pinaka-lowest ko sa buong ko dito sa school sa Northwest, no? Ayan. So, ayun guys, so we learn lesson from that na we are in Canada, kailangan nating magsalita sa mga teacher or kahit sa work din natin, no, kung meron tayong kailangang malaman para hindi tayo nahuhuli sa mga bali-balita kasi syempre, ayun, sa atin din babalik yun. Well, ganyan dito. Ayun guys, so sa pang news guys na gusto kong sabihin sa inyo na nakakalungkot na dumating din last week bago yung mag-close ang aming school ay may natanggap kaming email, lahat ng students sa Northwest College, may natanggap kaming email tungkol sa isang student na business management na namatay po siya guys, no, sad to say, namatay po siya.
And iniisip ko, nung nabasa ko yon kasi Indian yung nationality niya, nung nabasa ko yon parang, ay nakakalungkot naman to, pero iniisip ko, ano kaya, baka may sakit siya or na-accident siya. And then, nung na-meet ko yung mga classmates ko, tapos napag-usapan namin, tapos sabi ko, may Indian kami mga classmates, tinanong namin kung anong nangyari. Anong nangyari sa kanya? Nagkasakit ba siya? May accident ba yun? Tapos sabi niya, it's terrifying yung nangyari sa kanya kasi hindi siya nagkasakit, hindi siya na-accident, pero na-murder siya. So, na-barrel po siya, guys. So, ito yung video na nangyari at ito rin yung news clippings tungkol doon. So, nalaman ko lang na grabe pala yung nangyari kasi nagkaroon nga ng prayer vigil para doon sa student na yon. So, panoorin nyo to, guys. 20-year-old Harshandeep Singh was found suffering from a gunshot wound inside an apartment building Friday. Video shared with CTV appears to show the moments leading up to the shooting. CTV's Nicole Lampa is joining us now from Edmonton with more details. So tell us how this whole situation unfolded leading to the death of the security guard. Well, Marcia, we don't know the exact moments that led up to the shooting, but we do know that it happened inside this apartment building right behind me early Friday morning. Now, in the video, you can see a man and a woman walking down a hallway. The man is holding what appears to be a shotgun, a large shotgun. He walks up to the security guard, and then you see in the video that the man with the gun is assaulting, hitting a person. We cannot see who he's hitting. And then in the next video, which is the unfortunate video where we see the man and woman tell the security guard to go down a stairwell. They enter the stairwell, and that's when the shooting happens, where the security guard is shot in the back. So how is the security guard being remembered by those who knew him? Well, Marcia, CTV News spoke to a family spokesperson and say that he's being remembered as a kind-hearted and hardworking man. This is a difficult story for them because he was just on the job. Singh was on the job for just 3 days when this incident happened. We're told that he moved here from India a year and a half ago, leaving behind his parents and a sister to come here and study at Norquest College. We're hearing that his father is particularly distraught over the situation. Politicians are weighing in, expressing their condolences online, and an online fundraiser has really shown an outpouring support for the family. In less than 24 hours, it's managed to raise over $120,000, and those funds are being used for Singh's body to be sent back to India and for burial rites. So, Nicole, what's the latest from police? Well, they say that they arrested 2 people on Saturday, 30-year-olds Evan Rain and Judith Salto. They also say that a weapon was recovered during the arrests, and they say that they normally don't provide the victim's name of a homicide right away, but in this case, they did so for investigative purposes and to alleviate any public safety concerns, but this case is ongoing. All right. So yun guys, no, nakakalungkot na nangyari to dahil actually 3 days pa lang siya dun sa work na yun at 20 years old pa lang siya. Siguro parang first term pa lang niya dito sa Norquest College. So ibig sabihin bagong-bago din siya sa Canada, tapos bago din yung work niya, at yung work niya bilang security guard dahil bata pa naman siya, sabi nga nila ay hindi naman, ang nakuha lang niya yung certification nun by online. So parang physically and mentally hindi pa ganun kabuo yung training na tanggap niya. So ito din yung isang mga concerns if ever may mga training na hindi yung full talaga na training, no. Tapos wala din siyang weapons or anything to defend himself. Kaya pag nakita niyo naman yung video, medyo graphic video siya, pero ayun nga guys ang nangyari. At so hindi ba parang alarming ito para dito sa Canada, especially in Edmonton, na nakikita rin namin sa downtown yung maraming mga homeless, ganyan. And sinasabi din nila na ito daw ay dahilan, isa sa mga pangyayari dahil nga sa pagdami din ng mga
immigrants dito sa Canada. So nagkakaroon ng mga parang nagkakaroon sila ng parang hate or ano pa yon, no? So hindi natin alam ano yung cause, but it's still under investigation. Ipapa-autopsy pa yung body nito itong Monday, so wala pa naman silang news, pero nagkaroon na sila ng salute ng mga security officers para dito sa yumaong student ng Northwest College. So ayun, so sa family ng Indian student po na ito ay nakikiramay po tayo sa pangyayaring ito, sa family na ito. So I know na mahirap yung pinagdadaanan nila, but I pray na ma-comfort sila at this moment. Ayan, so the whole Indian community is very sad po, of course, kahit sino naman, dahil hindi makatarungan yung ginawa sa kanya, na wala siyang kalaban-laban, ay nangyari ito sa kanya. Yan. So, please comment down below guys kung ano yung mga thoughts and naiisip nyo tungkol dito sa pangyayaring ito sa Edmonton, na talagang yung ano natin, yung safety and security, kailangan nating bantayan na rin dito sa Edmonton, no? At nabalitaan ko din na hindi na rin ito yung bago, or hindi lang ito yung isa sa mga nangyari. So, syempre, nabalitaan lang namin to dahil kapwa international student namin at schoolmate din namin. But other than that, I'm sure meron pang mga ibang nangyayari outside ng school namin na hindi naman within the school or hindi din mga international students. But, yan. So, kailangan na lang mag-ingat tayo sa mga nangyayari dito sa atin. At mga tao dito sa Canada, syempre minsan nagkakaroon na rin ng mga hindi magandang yung pagkakaalita nila, no, dahil sa mga, siguro dahil sa mga news nga about the mga immigrants, ay parang nadadala rin sila ng mga emotions nila, kung ano man yun, na hate or anger or racist ba or ganyan. So hindi natin alam, pero I hope na this will be addressed kasama sa mga i-address na susolusyonan ng ating Government of Canada dito. Ayan, dahil syempre part of human rights din po yan. Sabihin man natin na immigrant sila, they also deserve the right to live and yung right nila to have a safe environment. Ayun guys, and of course alam naman natin na nung bago tayo pumunta dito sa Canada, it is one of the safest countries in the world. But you know, syempre, times are changing and kailangan malaman natin kung ano mga talagang nangyayari dito. So, yun lang guys. So, kung kayo ay nandito sa Canada, please comment down below kung ano yung mga na-experience nyo at kung ano yung masasabi nyo dito sa event na ito, na hindi talaga magandang balita para sa mga tao dito sa Canada. At ganun din, syempre, lalong-lalo na sa Indian community. At yun, so hindi lang sa Indian community yan, lahat ay affected po. So yun lang guys, and thank you for watching this short video, and I hope to see you in my next vlog. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to like and subscribe, and please share this video para sa mga gusto malaman ng mga information na ito. At yun lang po guys, thank you for watching, see you in my next vlog, bye!